Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Angel Ramos mula sa Teach for the Philippines. Ang Teach for the Philippines o TFP ay isang NGO na katuwang ng DepEd sa pagpapalaganap ng malawakang akses sa dekalidad na edukasyon para sa lahat ng batang Pilipino. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pagre-recruit, pagtitrain at deploy ng mga fresh graduates at young professionals para makapagturo ng 2 taon sa iba't ibang pampublikong paaralan sa Pilipinas. Meron din tayong programa para sa mga tenured ng public school teachers ng DepEd. I have been with the organization for 8 years now at gaya ng karamihan sa mga bagong teachers na nire-recruit at tinitrain ng TFP, hindi po ako EdUc major. Comms major po ako na nagtrabaho sa ad agency at nang mag-existential crisis in my late 20s, napili kong magtrabaho sa NGO sector. 8 years na ako sa TFP this year at sa loob ng 8 years na ito, marami na akong klase ng teacher, estudyante at eskwelahan na nakasalamuha at nakilala. Sa loob ng 8 years na ito, walang makakatalo sa klase ng tapang at malasakit na ipinamalas ng mga public school teachers natin nitong nakaraang halos 2 taon sa pandemya. Last year, isa sa mga pinakakritikal at kontrobersyal na desisyon na ginawa namin sa TFP ay ang piliin na ituloy ang deployment na aming mga teacher fellows. Lagi kami natatanong ng bakit, di ba wala namang face-to-face classes? Online naman yung mga classes sa school. Oo, pero hindi rin. Kung itsura lang kasi ng pampublikong paaralan sa gitna ng pandemya ang pag-uusapan, iba't iba ang mukha nito. May mga bata na oo, may access sa internet, so online classes sila, pero may mga bata rin na wala ni kuryente sa bahay, na kailangan tumawid ng tulay na halos 1 kilometro ang haba bago makarating sa eskwelahan. Itong mga batang ito, sila yung may higit na pangangailangan ng edukasyon, na mapagpalayang edukasyon. Itong mga batang ito, sila rin ang mga tunay na dehado sa panahon ng pandemya dahil sila yung mga salat sa access. Itong mga batang ito ang malaking dahilan kung bakit pinili ng TFP na patuloy mag-deploy ng teachers sa mga kapartner naming schools. Itong mga batang ito rin ang dahilan kung bakit ang mga public school teachers natin sa DepEd ay patuloy nagpupursigi, lalo na nitong nakaraang 2 taon sa gitna ng pandemya. Iba't iba ang mukha ng pag-aaral, pati na ng pagtuturo nitong tinagurian ng pandemic school years. May mga teachers tayo sa Cagayan de Oro na may access sa internet, so ang mga estudyante nila legit na online classes nitong buong school year. May mga teachers tayo sa Kawayan, Isabela, na kinailangang humarap sa camera para mag-record ng mga learning episodes na ipapalabas sa TV. May mga teachers tayo sa Negros Occidental na bumagtas sa palayan para lang marating ang mga bahay ng mga estudyante nila at maturuan sila kung paano magbasa. May mga teachers tayo na na-assign sa Makati. May access nga sila sa internet, sa TV, pati learning modules, pero magdadalawang taon na rin nilang hindi nasisilayan ng mga bata dahil tanging mga magulang lamang ang nakakausap nila. Iba-iba man sila ng sitwasyon, pare-pareho sila ng kagustuhan na magpatuloy para sa mga bata. Bilang guro, bilang mga frontliner para sa edukasyon, nakatimo sa kanila ang motibasyon na masiguradong patuloy na matututo ang mga bata. Isa sa mga paborito kong teacher na parte ng programa ng TFP, si Ma'am Michelle. Magsasampung taon na si Ma'am sa pagiging DepEd teacher sa isang public elementary school sa Navotas. Sobrang bibo si Ma'am Michelle, as in bago magsimula ang school year 2020 to 2021, nanawagan ng DepEd sa mga teachers na pwede magsulat ng learning modules. Nag-volunteer si Ma'am, syempre, pero kalagitnaan ng school year, nagka-COVID si Ma'am, pati na ang asawa niyang public school teacher rin. Nanatili sa isolation facility si Ma'am Michelle ng ilang linggo. Naka-recover siya, pero hindi ang asawa niya. Noong mga panahong yun, ginusto na ni Ma'am na mag-quit na lang sa pagtuturo. Pero early this year, mga bandang January, nung nagkausap kami para sa isang proyekto, teacher pa rin si Ma'am. Tinanong ko siya kung bakit. Para sa mga bata, sabi niya. Para sa 95 niyang estudyante na anak ng mga tindera sa palengke, kargador sa pier, mangingisda sa Navotas. Para sa 95 na batang yun na sabik matuto pero salat sa gamit at salat sa access. Tsaka bakit hindi, sabi niya. Bakit hindi, lalo na kung meron akong kapasidad para makapagpabuti ng buhay ng iba. Pero hindi naging madali ang desisyon na bumalik sa pagtuturo para kay Ma'am Michelle. Sabi niya kung hindi rin dahil sa suporta at tulong ng iba, ng school principal nila, ng LGU ng Navotas, ng coach niya sa TFP, ng co-teachers niya, pati na ng mga anak niya, hindi niya rin kakayaning iahon ang sarili niya sa pagsubok na hinarap niya. Kung hindi dahil sa tulong at suporta ng mga taong nakapaligid sa kanya, marahil may 95 na pamilyang nawalan ng kasangga para masuportahan ang pag-aaral ng mga bata sa kanila.
So, anong moral natin sa kwentong ito? Change requires compassion and collective action. We all want change. Now, more than ever, especially since the pandemic is still not letting up. At TFP, we strive to transform our public school system to become the best that it can be. And in more than a decade of our work in the education sector, we've found that there can be no change without collective action, and there can be no collective action if there is no compassion. The challenge of education reform is a wicked problem. Wala itong iisang pinag-uugatan, sanga-sanga ang mga dahilan, kabit-kabit ang mga issue kung paano tayo umabot dito. Walang isang solusyon, pero may nag-iisang tiyak sa lahat ng ito. Ang katotohanang lahat tayo ay apektado nito. Walang silver bullet, pero may silver lining. Kung lahat tayo ay apektado, lahat tayo ay may pwede ring gawin para mabago ito. Simulan natin sa pagiging makatao, sa pagkakaroon ng malasakit at pag-intindi sa kapwa. During this pandemic and beyond, I hope we all try to look at things from the perspective of others. Alalahanin natin ang iba't ibang sitwasyon ng mga teachers sa iba't ibang parte ng Pilipinas, lalo na ang kwento ng bakit ni Ma'am Michelle. Iba't iba ang mukha ng pag-aaral, ng pagtuturo, ng mga karanasan at sitwasyon ng mga tao. Walang iisang problema at lalong walang iisang solusyon. Kung gusto natin ng pagbabago, naway sikapin nating intindihin ang ating kapwa at umaksyon, gumawa ng solusyon na tunay na naaayon para sa kanila at para sa ating lahat. Maraming salamat sa pakikinig at muli magandang araw po sa ating lahat.